National Simultaneous Earthquake Drill isinagawa sa President Quirino National High School at Calanawe National High School. Tatlong CTG sumuko sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At Nambayong Integrated Public Terminal nag-groundbreaking na. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Setyembre 9, taon 2023. Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill isinagawa sa President Quirino National High School at Calanawe National High School. Narito ang ulat. Pinangunahan ito ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at sa koordinasyon ng President Quirino Bureau of Fire Protection, President Quirino Municipal Police Station, Municipal Health Office of President Quirino at 12th Mechanized Division of Philippine Army. Ang National Simultaneous Earthquake Drill ay naglalayong masuri ang kahandaan ng paaralan at ang koponan ng pagtugon nito sa pagharap sa mga potensyal na kaganapan sa pagyani. Nilalayon din itong ihanda ang ating sarili at itaas ang kamalayan sa paghahanda ng lindol. Ang aktibidad na ito ay ginanap sa President Quirino National High School at Calanawe National High School na kung saan naging matagumpay naman ito sa pakikiisa ng mga mag-aaral at mga guro. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Tatlong CTG sumuko sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Tatlong kasapi ng Communist Terrorist Group ang sumuko sa kapulisan ng Sultan Kudarat Police Provincial Office sa Barangay Calawag 2, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat, nitong Huwebes ng hapon, ika-7 ng Setyembre kasalukuyang taon. Ayon kay Police Colonel Christopher M. Bermudez, bitbit ang kanilang mga armas ay sumuko sa PNP ang tatlong dating kasapi ng teroristang grupo mula sa Guerrilla Front Musa, Far South Mindanao Region sa tulong ng mga operatiba ng SKPPO, PRO 12, HPG 12 at Bagumbayan Municipal Police Station. Kabilang sa mga baril na kanilang isinuko ay ang isang homemade AK-47 assault rifle at isang unit ng granada. Dahil sa panlilinlang at sa patuloy na hirap na dinaranas nila sa loob ng teroristang grupo,
ang naging dahilan kung bakit sumuko ang tatlo sa pamahalaan at iwinawaksi na nila ang kanilang armadong pakikibaka. Bunsod nito, patuloy ang panawagan ni Police Colonel Bermudez sa mga natitira pang miyembro ng CTG na magbalik loob na sa gobyerno tungo sa pagkamit ng mas mapayapang pamumuhay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Lambayong Integrated Public Terminal nag-groundbreaking na. Isinagawa noong unang araw ng Setyembre kasalukuyang taon ang groundbreaking ng ipapatayong Lambayong Integrated Public Terminal sa Purok Namnaman ng Barangay Poblasyon. Dinaluhan ang nabanggit ng groundbreaking ni 1st District Representative ng Lalawigan, si Congresswoman Bayrihan Sakaluran Abduraja, kasama sina Mayor Ferdinand G. Agduma, Vice Mayor Francis Eric Recinto, at mga kasapi ng sangguniang bayan. Ang proyektong nabanggit na integrated terminal ng Congresswoman at ng LGU Lambayong sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Agduma na ayon sa alkalde, malaki ang maiambag nito sa pag-angat ng Lambayong kapag natapos dahil maraming papasok na malalaking transportasyon companies sa bayan na magbibigay ng karagdagang buwis at hanap buhay sa mga kababayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.